What we have seen and heard, we announce to you also, so that you will join with us in the fellowship that we have with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this in order that our joy may be complete. 1 John chapter 1, verse 3 and 4, Good News Bible. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabati sa lahat ng mga kapatiran natin, sa lahat ng sulok ng mundo. At nagpapasalamat po tayo sa patuloy na pagtangkilik, sa patuloy na panunood, sa patuloy na pagbibigay encouragement sa inyong lingkod na ipagpatuloy ang ministering ito. Muli, anong araw, anong oras, saan man kayo na parte ng sanlibutan ito panunuorin, pasasalamat po muna ang pinaparating ko sa inyo. And next is pagpapala ng dakilang may kapal. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, and here is our scripture reading. This is the message we have heard from Him and proclaimed to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. 1 John chapter 1, verse 5 to 11, ESV. May God bless the reading. At itong pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung ang sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus, ng Kanyang anak, sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ililinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang Kanyang salita ay wala sa atin. Unang Juan, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 10. Pagpalain nawa ng dakilang Diyos ang mga salitang ating binasa. Ulitin po natin, making the invisible visible, part 38 na po tayo. And this is man's greatest problem. Ando doon pa rin po tayo sa puntong yan. At napag-usapan na po natin ang pinakamalaking problema ng tao ay ang problema ng kasalanan. At nakita po natin na nag-iisang solusyon para sa kasalanan. Hindi what saves us, kundi who saves us. Again, ulitin natin para may pakita natin yung solusyon para sa kasalanan natin na yan. Nakita natin na ang Diyos ayon sa hula ay prophesia, nagtalaga ng isang suffering servant. Nakita natin yan ng suffering servant na yan pala ay ang Kanyang the chosen one, ang sugo, ang nag-iisang Kristo, ang Panginoong Jesus. At marapat upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan na yan ay mapapasaloob tayo ng Kanyang sugo, ng Kanyang pinili. Kaya nga, ipinakita natin, are we in or are we out sa part 35? And then nakita natin na kapag ka pala ang isang tao ay na kay Kristo, ibig sabihin, siya ay nasa kaharian, siya ay ligtas sa kanyang kasalanan, at siya ay nasa loob ng iglesia ng kanyang bugtong na anak. Ano pat, question natin, tinanong natin, kumusta naman kayong na kay Kristo? Kumusta naman kaya ang buhay ng mga na kay Kristo, ng mga nangaligtas, ng mga nasa kaharian, ng mga nasa iglesia? At doon nakita natin last week nung talakayin natin na mayroon palang katiyakan ng kaligtasan. Kaya dapat mamuhay ang mga nangagsasabing na kay Kristo, nasa loob ng iglesia, pawang mga ligtas at nangaligtas na mabuhay ng may kagalakan, may katuwaan at may katiyakan at hindi yung nag-aalinlangan sa katayuan nila bilang mga anak ng Diyos, sa katayuan nila
bilang mga ligtas. At yan nga po ang tinalakay natin noong nakaraang linggo sa ating part 37. Sa part 38 naman po, pag-uusapan natin yung fellowship na tinatawag. Nako, maraming mga hindi nakakaintindi gaano sa salitang fellowship. Ang pinakauna sa ibang tawag nila fellowship kapag ang kanilang denominasyon tatawaging fellowship, ang kanilang ginagawa tatawaging fellowship, ang tinatawag nilang pananambahan din ay tawag nila fellowship. Pero yun nga bang pakahulugan ng fellowship? Kung titingnan po kasi nating maigi ayon sa definition, ang fellowship, kung secular definition po muna tayo, ano po? Ang fellowship ayon sa Oxford Dictionary at saka Merriam-Webster Dictionary, tingnan natin, friendly association. Pagsasama-sama. Especially with people who share one's interest. Pagka magkakapareho daw ng interest, magkakapareho ng gusto at nagsasama-sama, that's a fellowship. Kay Webster naman sabi niya, companionship or samahan is fellowship in itself. Kaya sa Tagalog, pakikisama, pagsasamahan, pakikipagkaisa ay natawag na fellowship. So kung nakisama ka, you have fellowship with them. Kung mayroon kayong samahan, that is company, So that is still fellowship ayon sa definition ng secular definition. Sa akong mga higala o mga igsuon ng mga Cebuano or mga Bisaya, muning ginatawag nato ang fellowship, pakig-ambitay o panag-uban. So, kung aduna kita'y pakig-ambitay sa usag-usa o manag-uban kita mo na company o companionship. Sa Ilocano, dahil iti panagkakaduha, panagtitimpuyog, no nagkukuyog amin dagito nga nagpapada iti interest da, agpapada iti kayat da, then panagkakaduha dahil nga maawagan gayam dahil nga fellowship. No panagtitimpuyog, no nagkukuyog amin dagito yan, ket daday ti may sangan diso, then that is fellowship. Tingnan naman po natin yung root word talaga ng salitang fellowship. Nanggaling po ito sa salitang koinonia or sa salitang koinos, nang ibig niyang sabihin, common, Greek term po yan. Babanggitin po natin mamaya, pati na yung kanyang root na Hebrew. Ayon kay Morgan, the Greek word koinonia is derived from the word koinos, kaya inilagay ko na kaagad-agad yan, which very literally means common, in the sense of being shared by all. Kaya, koinonia, koinos, common. Yan. Mamaya makikita natin yung common. Common yun siguro, komunikasyon, yan. Komunidad, community, communism, pagkakaisa. Pero hindi na po ako dadako muna doon. Basta, ando lang yung muna yung sense na it is being shared by all. Kaya pwede pa rin yung company, kanina na nabanggit na definition ni Merriam-Webster. Tuloy natin. Ayon naman kay Gottschalk, sabi niya, it is the ancient Greek word koinonia, which speaks of a sharing, a communion. Ayun na, lumalabas na yung communion natin. Sharing, pagsasalo-salo, communion, ganun din. A common bond and common life. Parehong bond, pagsasama-sama, parehong pamumuhay. It speaks of, ito ang hindi natin nakita doon sa secular definition. It speaks of a living, breathing, sharing, loving relationship with another person. So ang koinonia pala, o yung pagsasama-sama na to, timpuyog o pag-ambitay, is relationship with another person. From person to person, pagsasama-sama. Samantalang kay Holman naman, ibinigay sa atin ni Holman yung Heber o ang Haber kasi sa mga Pharisees yun eh. Pero yung Heber, yung Hebrew term niyan was used to express ideas such as common or shared house. Halimbawa, nakatira sa isang bahay. O Heber, fellowship, binding, joining, companion.
Kahit na nga yung pagkakaroon ng asawa, pag-aasawa is considered fellowship sapagkat yung dalawa bound, joined together. Kaya doon din nanggaling yung HBR, yung salitang Heber sa Hebrew. So, tuloy natin. Nakakatuwa na sa pagpapatuloy ng fellowship, hindi lang pala ito yung pag nagsama-sama ang mga kabataan, yung nakaagad-agad. Andi dito pa po ang isang parte na nakita natin. The Greek mindset, yan, sa kaisipan ng isang Griego, no, mga sinaunang mga pagkakataon kung saan nasulat ang ating bagong tipan. The Greek mindset highly prized the idea of fellowship. Subalit, it is restricted to men among men. Sa mga tao lang daw yung fellowship na tinatawag noon. Sa mga tao lang daw yung ugnayan niyan. So, yung fellowship, koinonia, sa kaisipan ng mga Grego is the idea is restricted to men among men. Subalit nagkaroon ito ng revolutionary meaning. Bakit? The idea such an intimate relationship with God was revolutionary. Sino nagpauna nito? O sino ang mga gumamit nito? Alam natin na noong gamitin ng Panginoong Jesus at tawagin niya ang Ama bilang Aba, bilang Daddy, bilang Father, nung i-introduce niya yung pagtawag sa Ama na Father o sa Diyos, so supposedly sana sa Diyos gagamitin ko, no? Nung ipakilala niya ang Diyos bilang Ama, bilang Daddy, o bilang isang malapit na parang yung ugnayan natin ay close, intimate na relationship. Revolutionary po yan. Bago sa pananaw ng mga Griego, bago sa pananaw ng mga Hebreo nung mga panahon na yon. Kaya nakakatuwa na ang teksto natin, mayroon tayong fellowship, mayroon tayong ugnayan, mayroon tayong pakikipagkaisa sa Ama, sa Anak, at sa ibang mga mananampalataya. Si Apostol Pablo siguro ang mas marami o paborito niyang word yung salitang koinonia at makikita po natin mamaya ng kaunti. Ayon po kay Morgan, as quoted by Gucci, sabi po ni Morgan, those who have a fellowship with one another are those who share the same resources, I should say, and are bound by the same responsibilities. Hinahinayin natin. Yung mga may fellowship sa isa't isa, ang ibig niya sabihin ay they share the same resources. Ano, meron ka, meron ako. Hindi pwede yung bulanan, no? Ija, aho. Hindi pwede yung kanya-kanya tayo or akin-akin lang. What is yours is mine, what is mine is yours. Same resources. Bound by the same responsibilities. Committed. Pareho tayo ng responsibilidad. Pareho tayo ng mga gawain. The idea becomes almost overwhelming. Sabi niya, talagang na-overwhelm. Talagang nalulukob tayo ng pagkamangha. Kung i-apply natin ito na ang mga mananampalataya na kagaya natin, ang mga na kay Kristo, ang mga buhay na natatago kay Kristo sa Diyos, ang mga mananampalatayang kaluluwa ay may ugnayan, samahan, hindi lang sa anak, kundi maging sa Ama. Kaya nga, makita natin, Philippians ginamit natin, no? Our life is now hidden in Christ. Di ba? In God. Natatago ang buhay natin kay Kristo sa Diyos. Panginig balahibo yan, ano? So the Father, His Son Jesus Christ, and all believers have all things in common. And we think, teka, anong meron ako? Anong common na meron?
Kaya tama si Juan na naman, that you have eternal life. Kung ang Ama may eternal life, kung ang Anak may eternal life, then we share the same thing in common. Pero alam naman natin, mortal tayo eh. Kaya nga, sinasabi ni Juan, mayroon kayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya magkaroon ng fellowship. And this is now yung great news of being in Christ. We share common things. Sana yung passion natin, sana yung gusto natin, sana yung mga adhikain natin, laging in line yan with the Father. Kasi we have all things in common. That is why ang gusto natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos is to be like Him. At ang promise niya, we will be like Him when we see Him. Hindi ba't nakakatuwang isipin yan? Na hindi lang yung kagalakan na makita kita, tawagin kitang, hi Brad, hi sis, hi pastor, or kapatid. Kundi maintindihan natin na bilang kasama, bilang pinagbuklod sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, na nalulukoban ng dugo ng kanyang anak, we share the same blood. We share the same passion dapat. Kasi we share the same Father. Adopted sons tayo. We share the same na lahat na sana ng mga nandoon na gusto ng Ama should be with us because we are possessed by God. Hindi tayo, when we call God or Jesus, our Lord, pag-aari niya tayo. At yamang pag-aari niya tayo, dapat pare-pareho yung mga bagay-bagay na kung ano man meron ang Ama at ang Anak, meron silang eternal life, then meron din tayong eternal life. Kaya nga sabi ni Juan, meron kang eternal life. Ano pa? Nakakatotong si Morgan. All the resources of each in the wondrous relationship are all at the disposal of the others. Lahat ng resources. Ibig mong sabihin, lahat ng kapangyarihan, kagandahang loob, resources, yaman, yes, are at the disposal of the others. At yan ang isang napakalaking biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At yan na pwede ipagmalaki ng isang na kay Kristo ako, I am in Christ, I am assured of all of this, and I have fellowship, may pakikipagkaisa ako sa Ama, may pakikipagkaisa ako sa Anak, at may makikipagkaisa ako sa mga kapwa ko mananampalataya. Amen for that. Hindi ba? Natural progression niya talaga. Na matapos natin malaman ang solution sa kasalanan, matapos natin malaman yung suffering servant, at ang suffering servant na yan ay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang sinogo, ang kanyang chosen one, marapat na kay Kristo tayo. At ngayong ibinihis natin si Kristo, nabautismuhan tayo kay Kristo, na ilibing na kalakip niya sa kanyang kamatayan, at muli tayo nabuhay ng bagong buhay, new creation. 36. Nakita na natin yan. Kaya may buhay tayo kay Kristo, may katiyakan tayo ng kaligtasan. At ngayon, hindi lang tayo may katiyakan ng kaligtasan, kundi mayroon tayong ugnayan, fellowship. And whatever God has is in our disposal. Yun ang hindi makita. Balikan natin the parable of the loving Father. Balikan natin the parable of the lost son, na paulit-ulit nating lost son ang iniisip. Yun ang hindi nakita ng firstborn. Yun ang hindi nakita ng the righteous son. Yun ang hindi nakita noong the good son, kung mamarapatin ninyo. That everything that I have, sabi ng loving Father doon, everything that I have is yours. Anak, lahat ng mga bagay-bagay na meron ako sa iyo. So, sasabihin ng anak na yun na, ipinagkait mo sa akin na hindi man lang ako makapagkasiyahan sa aking mga barkada, sa aking mga kaibigan, kahit na maliit man lang na goat, maliit man lang na kambing. Ang sagot sa kanya is talaga namang mind-blowing. Anak,
What hinders you? Ano bang nagbabawal sa'yo? Sino bang nagbabawal sa'yo? Hindi kita pinagbawalan. Ang anumang meron ako sa'yo, ang anumang akin sa'yo. It is at your disposal. What are you doing with your life? Ang galing. Now that we know this, now that we understand this, kailangan mamuhay talaga tayo na may assurance of that, assurance of salvation, assurance of being in Christ, and assurance to do things. Kasi ang kagustuhan ng Ama, because we are possessed by the Father, possessed by the Son, ano man kagustuhan niya, matuto tayong mamuhay ng ayon sa Kanya. Kaya tama yung mga teksto. This is the message we have heard from Him and proclaim to you that God is light and in Him is no darkness at all. So, if we say God is light, ilagay natin yung kingdom of light that. At walang darkness, walang bahid ng kadiliman sapagkat sa buhay na yan, sa liwanag na yan, walang bahid ng kung anumang kasalanan o walang bahid ng kanumang kadiliman. Kaya, kasi, ang ibig lamang sabihin ng darkness or ng kadiliman ay yung absence ng liwanag. So, sa Kanya, kay Kristo, in Christ, He is the way, the truth, the life. He is the light. Siya ang liwanag. Kaya nga marapat ng bawat isa nasa Kanya, mayroong buhay at may buhay to the fullest at may buhay na walang hanggan. Tingnan niyo maigi ito. Kung sasabihin natin, if we say we have fellowship with Him, tapos namumuhay tayo sa kadiliman o sa kasalanan, then sinungaling. At hindi natin ginagawa, we are not practicing the truth. Because in Him is light, life. In Him is truth. Paano magkakaroon yan? Paano magiging nasa liwanag ako, tapos nasa dilim, nasa liwanag, nasa dilim? Hindi mangyayari yon. In that fellowship that we have in Him is this ang makikita natin. Those who have fellowship one with another are those who share same resources, bound by the same responsibilities. Hindi ba natin makakalimutan yan? So sabi ka ni Morgan, hey, kagaya din ng the good son, what I have is yours. What I have is at your disposal. So who is forbidding you to be happy? Who is forbidding you to have a party? Who is forbidding you to enjoy life to the fullest? Hindi po ito kasama doon sa mga prosperity gospels. But we're just expounding anong ibig sabihin ng salitang fellowship with the Father. Kung titingnan natin maigi, all the resources of each in the wondrous relationship are at the disposal of the others. I like that. Tuwang-tuwa ako sa definition na ganyan. So, bawat anumang meron ang Ama, if God has love, I ought to love others. Kung marunong siya mag-sacrifice, I need to do that also. Titingnan natin, bakit kasi mayroon tayong relasyon na ganito? Mayroon tayong fellowship na ganito? Because if you have died with Him, buried with Him, made alive with Him, hindi mabas yan. Dahil ako, nung nakay Kristo ako ay inilibing na kalakip niya. So may samahan ka agad-agad. The old self was buried, gone. And then, mayroon akong newness and the new me. Yung bagong ako. Dahil I have experienced that new birth. And that being born again, that being born by the Spirit. So, ano meron? We share the same. Meron na, no? And the next one is that, hindi lang yan. We have communion. Hindi po, ito ginamit talaga ni Pablo yung koinonia sa 1 Corinthians chapter 11, na bagamat marami tayo, yet we share the same things. When we partake,
of the Lord's Supper, we share. Kaya nakakatawa din yung come share the Lord. We have communion, common na union. Hindi lang yon. Bagamat ang mga prosperity preachers ay sasabihin nilang wala, libre daw sa anumang sufferings ang isang Kristiyano. No. Si Apostol Pablo was, at saka si Apostol Pedro was telling us, we share these things, we also share in his sufferings. If one suffer as a Christian, he should be proud of it. Sabi nga ni Apostol Pedro. Si Pablo naman. Joy in suffering, sasabihin ni Apostol Pablo. So hindi siya free from pain and sufferings. Ngunit alam natin, yung anak nga hindi spared from sufferings. Kaya hindi pa pwede talaga yung tinuturo ng mga prosperity preachers and pastors, yung bibigyan ng Diyos sa'yo lahat-lahat. Siksik-liglig, tapos wala daw, sasabihin na wala daw mangyayaring masama. By God's grace and by God's mercy, napaglalabanan naman natin, na-overcome naman natin. Pero hindi ibig sabihin na untouchable ka na. Dapat makita pa rin natin ito. Listen, our fellowship with one another, yung pagsasama natin, dahil panagkakadwa tayo, panagtitimpuyog tayo. It should not be based on because we share the same name. Ay, kapangalan ko. Kaya magkaminsan, tumatayo balahibo ko kung ipapakilala mo ako na si Brother Ronnie, churchmate ko. Teka muna. Churchmate? We don't have fellowship pagka churchmate lang. But if we don't have connection pagka churchmate lang, ano yun? Churchmate, seatmate, cheatmate, schoolmate, ganun lang kababaw. Pero kung pagpapakilala mo sa akin na kapatid ko, paano kayo naging magkapatid? We have the same father. Paano kayo magkapatid? Iisang dugo ang hindi nananalaytay kasi iisang dugo ang lumulukob sa amin. We have the same Savior. We have the same Father. I was adopted or I am adopted to the family. Kaya may fellowship ako. Kapatid ko to. Manong ko, pastor ko, kung gugustuhin, ministro ko. Hindi mo ako churchmate. Okay? The next one, hindi dapat nababatay sa rituals. Pareho kasi kami na kapag ka ganito, ito mga ginagawa lang namin. Tingnan natin ng iba. Kaya nga, inilagay ko yung Zimbabwe dyan eh. Ito daw yung mga karanasan na simba tapos uwi, Zimbabwe. Paano? Walang fellowship. Ang hinihintay lang ay, pagka sinabing, maupo po tayong lahat, magsitayo po tayo. Tapos, sit down, stand up, tapos go home. Kaya natawag na Zimbabwe. Magkaminsan, hinihintay lang yung peace be with you. Yun lang. At gagamitin lang ito para lang rituals lang or yung externals lang. So walang fellowship kung external lang. Kasi hindi natin naiintindihan yung nakapaloob that it is a shared life. Shared experiences. Common. Na ang anumang meron ako is at the disposal of the Father. Anumang meron ng Father is at my disposal also. Kaya nga, kaya natin kantahin yung I surrender all, pero hindi natin may surrender yung mga gusto natin. Hindi kasi siya externals. Ang pagsasamahan ay yung hindi yung mag-basketball kayo, hindi yung kumanta kayo na magkakasama, hindi yung maglaro kayo magkakasama. Fellowship is more than that. Fellowship is sharing things in common and even responsibilities. Sa iba naman, yung externals pa rin. Concert experience kasi kanina, umindak na ako, nagsayaw na ako, pinagpawisan na ako. Because ang galing ng praise and worship team. Teka muna, hindi po dapat nababatay doon ang fellowship natin. Kundi kagaya na nakita natin, yung buhay natin that we share
that should be yung basis ng ating fellowship. Look at this. But if we walk in the light as He is in the light, kung lakad tayo, kagaya ng hindi ko inaalis na bilog na yan, mayroon tayong fellowship with one another. At ang nakakatuwa dyan ay yung the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kaya mananatiling walang bahid ng anumang darkness ang bilog na yan because anumang sin ko, anumang kasalanan ko, anumang pagkakamali ko, dahil ito ay present, active, indicative na sinasabing the blood of Jesus cleanses us from all sin. Hindi He will cleanse us in the future or He has already cleaned us at mananatili tayong clean. No! Ang sabi niya, whenever we sin, we have an advocate. Chapter 2, verse 1. Bagamat hindi sana tayo dapat nagkakasala at huwag tayong manatili sa pagkakasala, kung may kasalanan tayo, kailangan ihingi natin ito ng tawad sa Kanya. Kung nandito ka sa liwanag. What an assurance. Kung kaya mong isipin yung wiper ng sasakyan mo, ano, tuwing umuulan, gusto mo mawala yan, makita mo, wiper on, wiper out, wiper on. Tuloy-tuloy yan. At yan ang gawain niya. Hindi ba siya mananawa? Ang sabi niya, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Hanggat may ulan, hanggat may ambon ang wiper na yan, hindi yan titigil talaga nung kahuhugas kung i-activate mo. The same thing, if we confess our sins, sabi niya, He is honest and just and will forgive us. Dahil nga, in Him is light and there is no darkness. Sa buhay natin, sa manghiram nating buhay na to, habang tayo ay kay Kristo, ang Kanyang dugo ay patuloy na maglilinis sa atin sa anumang kasalanan. Kaya, yung access natin sa blood, access natin sa forgiveness, only talaga yon. That is a fellowship we have with the Father and with the Son and with one another. And what a full life we are having because of that. Ang galing. Ulitin natin. Hindi mo kailanman mararanasan ang fellowship na ito kung nasa labas ka pa rin ng bilog. Kung nasa kadiliman ka pa rin. Kung nasa dominion pa rin ni Satanas. Nasa kingdom of darkness. Alam naman natin sa ating mga pag-aaral na there is but one way paano makapasok sa liwanag na ito. Ibinigay na po ng inyong lingkod at nakita na po natin. Ano mang sabihin ng sino man na I am in, kung wala pa siyang redemption, justification, sanctification, forgiveness of sins, wala pa siya sa kaharian ng light in the kingdom of His Son, which is the kingdom of light. Wala pa rin siya sa loob ni Kristo in the body, which is the church. Wala pa rin siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan kasi ito ay matatagpuan lang talaga lahat-lahat kay Kristo. At higit sa lahat, hindi niya talaga masasabing, oh, I have fellowship with the Father. Oh, may relasyon ako sa Ama. Hindi mo pwedeng sabihin yan hanggat hindi mo nagagawa na mula sa kadiliman, inilipat ka kay Kristo. At yan yung pagiging in Christ lang. So, sinong hindi magiging masaya knowing this? Tama si John. We are writing to tell you these things because this makes us truly happy. And I'm very happy with the knowledge that I have fellowship with God, the Father, and with the Son, and with the Holy Spirit. All the resources of each and the wondrous relationship are at the disposal of the others. Parable of the good Father, of the loving Father. Hindi parable of the lost son. Even yung parable of the good son, yung masunuring anak, ang hindi niya naintindihan doon, yung sabihin sa kanya, lahat ng pag-aari ko, pag-aari mo. It is at your disposal. Mga kapatid, wake up. So, where do you stand? Saan ka talaga nakatayo ngayon? Are you in or are you out? Naibigay na po ang bukod tanging kaparaanan
ng pagpasok na ginagawa sa iyo, hindi mo gagawin. Pero from in to out is yung proseso na into, which is eyes sa Greek, or ace sa Greek. From without to within, alam na po natin yan, na ipagkaloob na po natin ng Panginoong Diyos yan, yung daan na yan. Again, salamat po sa pagsama muli sa inyong lingkod. Salamat po sa fellowship. Bagamat hindi tayo magkakasama, but we share the same Lord. We have the same blood that covers us. We have the 7:1 siguro ng Ephesians. And that is enough na maging masaya tayo dahil nakakatiyak tayo na anumang kalooban ng Diyos, yun ang gusto kong gawin. Anumang kalooban ng Panginoong Jesus, yun ang gusto kong gawin. Must be the same sa lahat-lahat ng mga nanonood at sa lahat-lahat ng mga nakasubscribe at sa lahat-lahat ng mga gusto mag-share ng mensaheng ito. Go ahead po. Salamat.